Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila, at sumusunod sila sa akin. Sa araw-araw, napakaraming tinig ang humihingi ng ating pansin. May mga opinyon ng ibang tao, mga pangamba tungkol sa hinaharap, at maging ang sarili nating mga iniisip. Sa dami ng mga ito, minsan mahirap malaman kung alin ang dapat pakinggan at sundin. Naobserbahan mo na ba kung paano nakikilala ng isang bata ang tinig ng kanyang magulang? Kahit maraming tao sa paligid, agad siyang lumilingon kapag narinig niya ang pamilyar na boses na iyon. Hindi dahil ito ang pinakamalakas na tinig, kundi dahil ito ang tinig na matagal na niyang kilala at pinagkakatiwalaan. Ganito ang larawan na ibinibigay ni Jesus sa John chapter 10, verse 27. Ang kanyang mga tupa ay nakikinig sa kanyang tinig, hindi dahil wala ng ibang tinig na naririnig, kundi dahil natutunan nilang kilalanin ang kanilang pastol. Habang lumalalim ang kanilang relasyon sa kanya, mas nagiging malinaw kung sino ang dapat sundin. Hindi laging malakas o dramatic ang paggabay ng Panginoon. Kadalasan, nakikita natin ito sa pamamagitan ng kanyang salita na nagtutuwid, nagpapaalala, at umaakay sa atin sa tamang landas. Habang mas nakikilala natin si Kristo, mas natututo tayong kilalanin ang kanyang tinig kaysa sa mga boses ng takot, pagdududa, o mga opinyong maaaring maglayo sa atin sa kanya. Ang pagsunod kay Jesus ay hindi lamang tungkol sa pagdinig ng kanyang mga salita. Ito ay bunga ng pagtitiwala sa kanya bilang mabuting pastol. At kapag pinili nating sumunod, makapagtitiwala tayo na ang kanyang paggabay ay laging mabuti, kahit hindi natin agad nauunawaan kung saan niya tayo dinadala. Panginoong Jesus, salamat dahil ikaw ang mabuting pastol na patuloy na gumagabay sa iyong mga tupa. Turuan mo akong makilala ang iyong tinig sa pamamagitan ng iyong salita, at huwag hayaang madaig ito ng mga boses ng takot o pagdududa. Bigyan mo ako ng pusong handang makinig at sumunod sa iyo araw-araw. Ito ang aking dalangin sa iyong pangalan. Amen.